Marine, pwede ba yung kasuhan yung tomboy na pinost yung tomboy kasi yung mukha ng anak ko na 7 gamit pang comment sa kanya? Oo, pwede. Pwede yan. Anak mo ginamit na wala mong consent, 7 years old, child abuse yan. Pwede mong kasuhan yan. Idulog mo sa Women's and Children's Desk. Tataob yan. Sigurado yan. Ginamit yung mukha ng anak mo, punta ka ng women's desk. Sinasabi ko sa'yo, babaliktad yan. Sabi ko sa'yo, totoo yan. Mang Tem, saan ka ba, Mang? Ayun mga kabady. Sino ba yung pangalan niya? Si Manilyn Noblesa. Dumaan lang tong live sa akin ni Mang Rene na binabanatan si Kuya Val. So hindi ko naman naintindihan kung ano yung live niya na yun kasi dumaan lang siya, hindi naman ako pumasok talaga actually. Itong si Manilyn Noblesa, kung saan to pumapasok ng mga live ng mga anti-kalingap. At nagtatanong kung pwede ako kasuhan. Dahil sa pinost ko yung anak niya sa social media ko 2 days ago. Na kung saan minor de edad. Ngayon, kung saan-saan ka nakakarating na magtatanong kung pwede ako kasuhan dahil pinost ko yung anak mo. Ang sagot naman sa iyo, iisa lang mga sagot nila ay pwede ako kasuhan at dalhin ako sa DSWD or kung saan mang ahensya ng gobyerno. Madaling sagutin na kasuhan yan. Pero hindi mo na sabi na pwede ba kasuhan yung tomboy na yan dahil pinost na yung anak ko, dahil ginamit ko ang account ng anak ko para pasukin ang comment section niya. Yan yung mali mo dyan. Manilyn Noblesa. Alam ko yung anak mo minor pa. Yung post ko, oo, pinost ko yung anak mo. Pero hindi siya naka-auto na clear yung picture ng anak mo or yung buong picture ng anak mo. Kundi yung account mismo ng anak mo ang pinost ko na kung saan may caption ako doon. Yung caption ko doon na nakalagay, ginamit ang account ng anak niya para sa kahayupan niya. Ikaw ang tinutukoy ko bilang magulang ng bata na yan. At take note mga kabady, hindi ako galit sa bata at hindi ko yan pinost dahil sa bata. Pinost ko yan dahil sa kagagawan ng nanay niya. Ngayon, ang point dyan kung bakit pinost ko yung bata na yan, dahil sa pagbardagulan namin sa comment section. Ang haba ng conversation naming dalawa. Ngayon, dahil siya mismo ang nakapagsabi doon sa comment niya na hindi siya mananalo sa akin sa kung anong bardagulan namin. Pero, mas lalong humaba yung conversation namin sa sagutan namin na yun, na kung saan sinasagot ko siya sa katotohanan at nasasapul siya, kaya siya nagtawag nun kay Kapeso, kay Dr. Love, at kung sino pang mga alipores doon sa kabila na antay sa kalingap. Ngayon, dahil ikaw na mismo ang nagsabi na hindi ka mananalo sa akin at pinatagal pa natin yung conversation na yon dahil malabo ka nga kausap at wala kang kwentang kabardagulan, binlock kita. Binlock ko yung account mo mismo na ginamit mo kung saan tayo nagumpisa. Kaya nga kita binlock kasi wala kang kwenta kausap. Parehas lang kayo ni Kapeso. Malabo kayo kausap kasi binabaliktad nyo ang katotohanan sa kasinungalingan. At kahit ano pang pakipagbardagulan sa'yo, kung sarado na yung utak mo doon sa makaantay kalingap, wala na akong dapat ipaliwanag pa sa'yo, kaya binlock kita. Kasi ayaw ko na makipagsabayan sa'yo kasi malabo ka nga kausap. Ngayon, dahil binlock kita, ilang minutos lang, nag-comment ka gamit yung anak mo. At take note ha, bago mo sabihin na binlock muna kita bago kita pinost, maling-mali ka. Kasi habang nagbabardagulan tayo, napopost na kita, nagko-comment ka pa doon. Pero yung sabihin mo na binlock muna kita bago kita pinost, sinungaling ka. May binlock ba kita? Tapos nag-post ako, naka-comment ka pa? Naka-block ka ba niyan agad?
Ikaw mismo alam mo yan. Na bago kita binlock, nakaka-comment ka pa sa mga post ko about sa'yo. Ngayon, anong sabi mo sa akin gamit ang account ng anak mo? Traitor, block mo ako tapos post mo ako. Parang gusto mo ng gulo eh. Parang gusto mo ng away. Malabo ka kasi kausap eh. Alam mo yung gano'n na nakipagsuntukan ka sa sarili mo dyan? Malabo ka nga kausap. Tapos yan, gagamitin mo yung account ng anak mo. Pinost ko man yung anak mo, pero ang caption ko doon is ikaw patukoy sa'yo. Kasi ginamit mo ang account ng anak mo. Ngayon, kung saan-saang live ka pupunta, tinatanong mo kung pwede kasuhan ako kasi pinost ko yung anak mo dahil minor. Pero hindi mo sinabi na pwede ba ako kasuhan dahil pinost ko yung anak mo kahit ikaw ang may gamit ng account mo na yun, ng anak mo na yun. Imaginein mo, nasa Saudi ka, yung anak mo nasa Pilipinas. Ngayon, kung susundin mo yung sabi nila na pwede ako kasuhan, yung mga screenshot mo dyan, yung post ko na to, hindi ko to dinidelete, isang patunay na hindi ko binabastos at hindi ko inaano yung anak mo. Kundi, punteriya yan sa'yo kasi magulang ka eh. Yung mga magulang ang nagpoprotekta sa mga anak, lalo na't minor pa. At yung mga magulang ang nagdadala sa tama sa anak. Hindi yung gagamitin mo yung account ng anak mo para magpasiga-siga dito sa social media na kung saan papalagan ka, magkakaso ka. Ito, Lani ha. Kanina, binlock kita dito. Binlock kita sa Facebook ko, binlock ko yung account ng anak mo sa Facebook kasi nga wala kang kwenta kausap. Kanina nag-live ako sa Facebook, pumasok ka. Hinaid na naman kita. So ngayon, may nakakausap akong abogado. Take note ha, paalala ko sa'yo. Abogado na to kausap ko, Lani, para matauhan ka. Ako na mismo ang nagtanong sa kanya kung ano yung kung may kaso ba akong harapin. Explain ko sa'yo. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, Buddy, may nagtatanong sa isang vlogger na anti-kalingap kung pwede daw ako kasuhan na pinost ko picture ng anak niya dahil sa comment niya. Paano magka-consent sa kanya kung siya mismo ang may gawa? Ngayon, sinend ko yung post ko na yun sa kaibigan kong abogado na kung saan ang sabi ko, ito yung post ko actually kasi yung main account niya block ko na. Tapos nung na-block ko siya, ginamit niya account ng anak niya para mag-comment ulit sa akin at maghamon. Ngayon, ang sabi niya sa akin, naintindihan ko na buddy. So ganito pala nangyari. Na-block mo main account niya kasi naghamon, gumamit siya ng account ng anak niya, kadenyo kasinto para mag-comment at maghamon ulit. Ikaw nag-post ng screenshot, ginamit niya account ng anak niya, plus nilagay mo caption. Real talk, may kaso ba yan? Hindi buddy, bakit? Siya mismo nagpakalat, siya ang gumagamit ng account ng bata para mangbash, ibig sabihin siya nag-i-expose. Naintindihan mo, Lani? For commentary or public interest, nag-post ka para i-expose na ginagamit niya bata sa gulo. Hindi mo sinisiraan yung bata, yung magulang yung tinutukoy mo. Klaro sa'yo, o hindi mo pa din naintindihan? Ang sabi niya pa, walang private info, public post din naman yung sa anak niya. 13 friends lang pero public pa rin yung comment. Ang may problema dito, yung gumamit ng account ng minor para sa away, mas mabigat yon. Oh, ngayon, gusto mo magkaso sa akin, gusto mo ko kasuhan, ikaso mo, gusto mo kong ireklamo sa embassy, ireklamo mo, haharapin kita. Kasi alam ko na wala akong ginagawa sa anak mo, na ikaw mismo ang may kagagawan kung bakit tayo dumating sa puntong ganito. So ngayon, ang sabi ko sa kanya, saka hindi naman nakafocus mismo ang picture ng minor na anak niya, account lang na screenshot at na post ko, may kaso ba ako dyan? At caption ko naman dyan, ginamit ang account ng anak niya para sa kababuyan niya. Ang sagot niya sa akin, wala kang kaso dyan, buddy. Chill ka lang. Oh, see? Basahin natin point to point. Hindi nakafocus yung mukha ng bata, account lang plus screenshot ng comment, hindi mo pino-close up yung bata, hindi mo rin binastos yung bata. Ibig sabihin, hindi sa child exploitation news or reaction lang yan. Caption mo, ginamit ang account ng anak niya para sa kababuyan niya. Sino binabanatan mo dito? Yung magulang. Kasi nga, tanga yung magulang niya. Hindi yung bata.
Yung pinupunto mo, mali yung magulang na dinadama yung bata sa away, ibig sabihin, criticism sa magulang yan, hindi sa minor. Pananagutan mo yan, responsibilidad mo yan bilang magulang ng bata. Kung kakasuhan ka man, ano isasagot mo? Freedom of speech plus commentary, karapatan mo mag-react sa public issue. Public interest, pinapakita mo mali na ginagamit ang bata sa social media war. Siya may gawa, siya nag-post gamit account ng anak, ikaw nag-report lang. Ngayon ang sabi ko, pwede ba ma-edit yung picture na yun, buddy, sa post ko? Sabi niya, oo, buddy, pwede ma-edit. Pwede ko daw siya ma-edit. Pwede kong ma-edit yung picture na yun, tapos i-re-upload ko yung picture na yun. Pero sabi ko sa kanya, pero kahit hindi ko naman siguro i-edit yun, buddy, wala naman sigurong makaso sa akin kasi siya naman gumamit ng account ng bata at hindi naman yung bata mismo. Ang sagot ng kaibigan kong abogado, tama ka dyan. Wala kang kaso dyan kahit di mo i-edit. Bakit sure ako? Siya gumamit, siya mismo nag-login sa account ng anak niya para manghamon, ibig sabihin siya yung may pananagutan. Hindi mo binastos yung bata, yung caption mo ginamit ang account ng anak niya para sa kababuyan niya. Sa magulang nakatutok, yan hindi sa bata. Public interest. Ine-expose mo yung maling gawain na ginagamit ang bata sa away, maraming magulang kakampi mo dyan. Yan yung mga nanakot sa'yo na pwede kakasuhan. Yan yung mga guilty kaya nagpapanik. Bakit kasi hindi mo nalang tanggapin na talo ka na? Ikaw mismo sa umpisa pa lang nagsabi ka na hindi ka mananalo sa akin makipagbardagulan. Tapos ngayon, sabog na sabog ka na naman. Kaya nga ang sabi ko sa kanya, yes po, pag magsampayan ng kaso bago naman siguro magkakaso may procedure pa. Dami pa katanungan kung bakit ko na-post yung account ng anak niya. At yung point ko dyan, block ko na nga siya kasi ayaw ko ng patulan pa pero ilang minuto lang nandyan na naman siya gamit ang account ng anak niyang minor. Tama ba ako, buddy? Ang sabi niya, tama ka 100% buddy. Alam mo kung bakit? Kasi hindi basta-basta may kaso agad. Procedure, kung magsampa siya. Punta mo na siya sa barangay, maghahamon ng conciliation, tatanungin siya ng lupon, bakit ka nagkaso? Ano ebidensya? Bakit mo ginamit account ng anak mo? Pag di nagkaayos sa barangay, tsaka palang aakyat sa pulisya or fiskal. Tatanungin ka din, bakit mo pinost? So, yan lang yung masasabi ko na at dyan ka mananalo, buddy, kasi isasagot mo, Your Honor, na-block ko na po siya pero ilang minuto lang gamit na account ng anak niya, minor pala, para manghamon ulit. Kaya ko pinost para i-expose na ginamit niya yung bata sa gulo. Tapos na case dismiss kasi mas mabigat yung paggamit ng minor sa away kaysa sa nag-post ng screenshot. So ngayon, yan yung punto dyan. Sino ang may pananagutan? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Bago kayo magpasok sa isang sitwasyon, mag-isip-isip muna kayo. Bago kayo magbitaw ng salita, isipin niyo muna kung ano yung magiging resulta. Hindi yung pabara-bara porket makakalingap ako, porket nagre-react ako sa kalingap, bigla-bigla kang papasok, pasiga-siga ka, maghahamon ka, sasabihan mo kung duwag. At yun nga ang sabi ko sa kaibigan ko, kahit i-report pa nila yan sa DSWD, kasi yung nanay dito sa Saudi, yung bata na sa Pinas, sabi niya, kahit i-report pa sa DSWD body, wala rin mangyayari sa'yo. Bakit? Kasi baliktad, siya dapat ang kabahan. Anong tinitingnan ng DSWD? Sino gumamit ng account ng bata? Syempre yung nanay. Para saan ginamit? Para mangbash, manghamon ng away sa social media. Nasaan yung bata? Nasa Pinas. Yung nanay, nasa Saudi. So ngayon, ang tawag dyan, child endangerment at misuse of minors account. Alam mo na kung ano yung kailangan mong harapin kapag kinaso mo yan. Ikaw, ano ginawa mo? Nag-expose ka lang ng mali para protektahan din yung bata na dinadamay. Kung i-report ka man, tatanungin ka lang ng DSWD or fiscal, Sir, bakit niyo pinasagot mo, ma'am, para i-report na ginagamit ng magulang yung account ng minor sa pambabash na sa Saudi po yung nanay na iwan yung bata. Tapos na, wala kang liability, whistleblower ka pa nga eh. Sino delikado dito? Yung nanay. Bakit?
Nasa Saudi siya tapos pinapabayaan yung bata gamitin account. Ginamit yung bata sa away ng matatanda. OFW pa. Masilan yan sa POEA at agency. Pag nalaman ng amo niya na sangkot siya sa gulo online gamit bata, pwede siya pauwiin. O ngayon, sino yung makakasuhan sa atin? Kaninong responsibilidad yan? Sa akin ba? Dahil pinost ko yung anak mo dahil sa kagagawan mo bilang nanay ka? So ngayon, ang sabi ko, unang-una kahit sa caption ko pa lang, kung gawin niya man ebidensya yun sa caption ko, makikita, di ba? Ang sabi niya, tama ka kabady. Yung caption mo palang panalo ka na. Ginamit ang account ng anak niya para sa kababuyan niya. Bakit ebidensya mo yan? Sino sinisisi mo? Yung nanay, hindi yung bata. Ano pinupunto mo? Ginamit ang account, ibig sabihin inabuso ng magulang. Ano gusto mo palabasin? Kababuyan, mali yung ginawa ng magulang. Kung gamitin nila yan sa barangay or fiscal, basahin nila caption mo tapos tatanungin sila, ma'am or sir, totoo ba na ginamit nyo account ng anak nyo? Pag umamin sila, tapos ang laban. Case closed. Ikaw pa naging tama pag nagsisinungaling sila. Equals, may perjury pa sila, may screenshot ako eh. Ikumpara natin, caption mo ginamit ang account ng anak niya para sa kababuyan niya. Binabanatan mo yung magulang. Kung ganito caption mo, pangit yung anak niya, dyan ka may problema. Cyberbullying sa minor. Pero hindi eh, responsible ka. O, di ba? Sino yung sa atin? Sino yung dehado dito? Lani, Manilin Nobles. Ang dami mong pangalan sa social media. Kaya nga sabi ko sa kanya, kung magkakaso man siya sa akin, instead na ako yung makakasuhan niya, babalik pa sa kanya. Responsibilidad mo bilang magulang na ilayo sa gulo yung anak mo, protektahan mo sa gulo yung anak mo, at turuan mo kung ano yung tama batay sa mali, pero ikaw mismong magulang ka, ang gumagamit ng account ng anak mo para sa katangahan mo. Ngayon, dahil nadama yung anak mo, magkakaso ka. Sana next time, kung pumasok ka sa mga ibang live, para tanungin kung pwede ako kasuhan, dapat sabihin mo yung buo. Na pwede ko ba makasuhan yung tomboy na yon na nag-post ng picture ng anak ko kahit minor pa, 7 years old. Kahit ako ang gumamit ng account ng anak ko. Ganon dapat. Hindi yung ipo-point of view mo lang na kung saan na pinost yung anak mo. Pero hindi mo sinabi na ikaw din ang may gawa niyan kung bakit pinost yung anak mo. At doon sa post ko, wala naman akong caption doon or wala man akong nakalagay doon na binastos ko yung anak mo. Gamitin mo yung utak mo, ganyan ka nakadesperado kasi nasa pool ka na, talo ka pa. Bakit hindi mo nalang tanggapin ang katotohanan na luging-lugi ka na? Ngayon, dahil binlock na kita sa Facebook, yung account mo at yung account ng anak mo, pumasok ka sa YouTube. Ngayon, nag-live ako, pumasok ka, hinay din ulit kita. Kasi nga, wala kang kwenta. Ngayon, gumamit ka na naman ng account sa YouTube na pangalan ng anak mo. Anong klaseng ina ka? Ngayon, tinanong ko ulit sa kaibigan kong abogado. Ang sabi ko, dito na naman siya sa YT ko, buddy. Alam mo ano sagot niya? Ayan na naman siya, buddy. Self-destruct button pinipindot niya. Tingnan mo yung comment niya mismo, pati anak ko post mo, bakit duwag ka, matapang ka, pasikat ka, madaming nag-message sa akin sa post mo sa anak ko. Ano ibig sabihin nito? Inamin niya na account ng anak niya yung ginamit niya. O, di ba? Nagmamakaawa na kasi madami nag-message sa akin. Ebidensya +1 na naman, buddy. Screenshot mo na yan. 2 beses na siya gumamit ng account na yan para mang-bash sa'yo. FB, tapos ngayon nasa YT. Sagot mo ay perfect. Away, pinapasok mo tapos gagamitin mo anak mong minor. Tama yan, straight to the point, hindi mo binastos yung bata. Yung gawa ng magulang, yung binabanatan mo. Content alert to body. So ngayon, sabi ko sa kanya, away talaga gusto niya. Ang sagot sa akin ng kaibigan ko, oo buddy, away talaga gusto niya kasi wala na siyang maitatago.
Naiipit na eh, kaya ang ginagawa, papainitin ka niya para magalit ka, magmura ka, tapos sasabihin, oh ayan, nag-bully. Nang bully siya, pero hindi uobra sa'yo, buddy, kasi kalmado ka pa rin sa mga reply mo. Tingnan mo pattern niya. FB, ginamit account ng anak. YT, ginamit ulit same account. Comment siya, nakikipagbardagulan ka sa comment. Translation, patulan mo ko para may ibato ako sa'yo. Ano dapat mong gawin? Huwag mo patulan ng away, patulan mo ng real talk. Kaya nga, nireal talk na naman kita. Kaya hinaid na kita. So ngayon, sabi ko sa kanya, hindi ko napansin na pangalan na naman ng anak niya ginamit niya, buddy. Sabi niya, nakakatawa na, buddy. At Cadenino Nobleza, pangalan na naman ng anak. 2 beses na oh. FB, Cadenino Casinto, YT, Cadenino Nobleza. Ano to? Payout, lahat ng account ng anak gagamitin para lang mang-bash? Real talk, buddy. Nagpapakamatay na siya sa sarili niyang bitag kasi bawat comment niya dagdag ebidensya sa ginagamit niya yung minor. Pag nagreklamo pa siya, unang itatanong sa kanya, ma'am, bakit po pangalan ng anak niyo yung ginagamit niyo para mang-away? Wala na siyang lusot dyan. Screenshot mo ulit. Part 3 na to. Reply mo ay account na naman ng anak. Kalma lang sa akin na kamagalit, huwag sa bata. So, ayun mga kabady. Yan yung sinasabi na kawawang ina. Kaya nga, payo ko lang sa mga nandito sa social media. Mapakalingap ka man or mapaantay kalingap, kung ano sanang gulo or bardagulan yung gugustuhin nyo dito na papasukin ninyo, mag-isip muna kayo. Huwag ninyo idamay ang account ng anak ninyo para na pati yung bata hindi madadamay. Magulang kayo. Mas matanda kayo kaysa sa kanila. Responsibilidad nyo yan na protektahan at ilayo yung mga bata na minor sa away o sa gulo. Lalo na dito sa social media. Pero kayo mismong mga magulang kayo mismo ang nagpapasimuno kung paano ipasok yung account ng anak ninyo para sa bardagulan dito at manghanap ng gulo at manghamon. Porket binlock ka? Duwag ka agad. Kaya sana, bago kayo mag-click, bago kayo mag-comment, bago nyo pasukin yung isang sitwasyon, isipin nyo muna kung ano yung magiging resulta. Isipin nyo muna kung ano yung magiging kahinatnan ng papasukin ninyo bago ninyo labasan yan. Ayan na. Tinanong ko na yung kaibigan kong abogado kung may ikakaso ka ba sa akin dahil pinost ko yung anak mong minor. So, lesson learned mga kabady. Ano mang gulo, ano mang sitwasyon dito yung papasukin nyo sa social media, wag na wag ninyong gamitin ang account ng anak ninyo or pamangkin ninyo na minor pa. Para na hindi kayo magkakaroon ng problema. Pagtalo na kasi, tanggapin na lang ang katotohanan. Hindi yung makipaglaban ka pa, magpasiga-siga ka pa, para masabi mo lang na matapang ka, gagamitin mo yung account ng anak mo para lang may mapatunayan ka na matapang ka. Hindi katapangan yung ginagawa mo, Lani. O Manilin Nobleza. Pasensya na pero basta mo nga walang kwentang kausap, automatic binabasura ko na yan kasi walang kwentang kausap yan eh. Bakit hindi mo na lang kasi tanggapin? Kaya ka ng kaso-kaso kasi nga hindi mo matanggap na nasa pool na kita. Pero pasensya na, talagang nasa pool kita. So yun lang mga kabady, no? Maraming salamat sa inyong panonood at mega love shoutout kay Kabady Scarlett Heart na palagi nakasuporta sa Facebook, sa YouTube, si Tita Marilyn Chang, si Kuya Kalingap Super Mario, si Kuya Marciano TV 2.0. Maraming salamat sa tatlong bigate na Kalingap reactors na mainit na suporta at sa lahat ng mga kabadis na nakasubaybay dito sa YouTube at sa Facebook. Mega love shoutout sa inyo at ingat po ang lahat. God bless at to God be the glory sa ating lahat. At yan nga, mega love shoutout din sa lahat ng supporters ng Team Kalingap, supporters ni Tita Marilyn Chang, supporters ni kapatid ni
Kuya Marciano TV 2.0, Marciano TV 3.0, at syempre, ang mga supporters ni Kuya, Kalingap, Super Mario, at syempre, kay Kabadilin J Vlog. Maraming salamat, ingat, at God bless everyone, and to God be the glory. Bye!